Umalis si Juliana at Ami sandali para bumili ng kape para sa kanila. Wala pa ding pansinan ng 3 lalaking naiwan sa ospital. Pagdating nila Juliana ay sakto namang lumabas na ang doktor galing sa operating room. Bigla silang tumayo para salubungin ng doktor. "Dok, kamusta po si Cindy?" tanong ni Lennon. "Masama ang tama sa kanyang ulo. Madami ding nawalang dugo sa kanya." Paliwanag ng doktor. Nanlumong napaupo si Lennon sa narinig mula sa doktor. Parang nawalan siya ng lakas bigla. Nag-uunahan na namang magsilaglagan ng mga luha niya. 50-50 po ang lagay ng pasyente. Kailangan din ng mga blood donor para mapunan ang mga nawalang dugo sa kanya. Type A+ po ang dugo niya. Ako po, type A+. Pwede po ko mag-donate. Sambit ni Almaro. Ako din, Dok, type A. Saad naman ni Lennon. Good. We need at least 3 donors para mabilis ang pagsali natin sa kanya ng dugo. Maghahanap pa po kami ng katype ni Cindy, Doc. Si Almaro na ang sumagot. Tulala pa din kasi si Lennon. Okay, asahan ko yan. Maiwan ko muna kayo. Papatawag ko na lang kayo kung kailan nasasalina ng dugo si Cindy. Umalis na ang doktor, pero wala pa din silang imikan. Tahimik lang silang 3 kaya naman, nang nag-ring ang cellphone ni Almaro, ay nabaling ang tingin nila sa binata. Hello, Pat? Sagot ni Almaro na makitang si Pat ang tumatawag sa kanya. Hello, Almaro. Kumusta na kayo dyan ni Cindy? Excited na sambit ni Pat. Alam nitong nasa Manila silang dalawa ni Cindy dahil nakipagkita pa si Cindy dito bago sila lumipad patungong Manila. Pat, masamang balita. Nasa ospital kami ngayon. Na-aksidente si Cindy. She's in operating room right now. Naiiyak na kwento ni Almaro kay Pat. What? Why? What happened? Is she okay? Sunod-sunod na tanong ni Pat. Halatang nag-aalala ito para sa kaibigan. Ang kaninang saya sa boses nito ay napalitan ng pangamba. No, she's not okay. 50-50 ang lagay niya. We need a blood donor. Type A+. Type A+ ako. Pwede ako mag-donate. Mabilis na sabi ni Pat. Okay, good. Pwede ka bang pumunta dito sa Manila? ASAP. Yes, sige. Diretso na ako airport ngayon para doon na lang ako bibili ng ticket. I hope Cindy will be fine. Basag ang boses nito. Parang pinipigilan lang umiyak. Well, pray for her recovery, Pat. Mayawa ang Diyos. Pagkababa ng telepono, ay nakatitig si Lennon kay Almaro. Nakikinig pala ito sa kanilang usapan. Sino yon? Si Patrick. Pupunta siya dito. Type A+ din siya. Pwede siyang mag-donate. What the hell, Almaro? Bakit hindi mo malang pinaalam sa akin Basta-basta ka nalang kumukuha ng kung sinong tao. Baka kung mapano pa si Cindy. Kaibigan ni Cindy si Pat. Gusto din tumulong ng tao. Kaibigan nga lang ba o manliligaw? Natahimik si Almaro sa sinabi ni Lennon. Akala ba nito naliligaw si Pat kay Cindy? Nagsiselos ba ito kay Patrick? Hindi pa nito alam na bakla si Patrick. Huwag mo baliktarin si Cindy sa mga gawain mo, Lennon. Saka ano naman kung naliligaw siya kay Cindy? She deserves to be happy. That's enough. Ang focus natin ngayon ay makasurvive si Cindy. Kahit sino pang gustong mag-donate ng dugo. Putol ni Kevin sa kanilang dalawa. Tumahimik si Almaro at Lennon. Masama ang tingin na pinukol ni Almaro kay Lennon. Bastard! Bulong ni Almaro, pero malamang ay narinig ni Lennon iyon kaya tumingin ito sa kanya at pinukol din siya ng matalim na tingin. What did you say? Balik ni Lennon sa kay Almaro. I said, that's enough. Diin na sambit ni Kevin sa kanilang dalawa. Tila napipiko na din ito. Lagi na lang kasi silang nagbabangayan ni Lennon. Madaling araw na nang dumating si Pat. Sinundo siya ni Almaro sa airport. Almaro, how's Cindy? She's still in the emergency room. Wala pa din siyang malay. Ano nangyari sa besh ko? Binaga siya sa kotse ng babae ni Lennon dahil sa selos. Ayaw makipaghiwalay ni Lennon kay Cindy dahil mahal pa niya ito, kaya nagalit ang babae. Mahabang paliwanag ni Lennon. Oh shit, di ko akalain may mga ganun palang kasamang tao na kayang pumatay para lang sa pag-ibig. Kawawa naman ang kaibigan natin. One more thing, Pat. Lennon didn't know that you are gay. Akala niya ay maliligaw ka ni Cindy. Pwede ba magpakalalaki ka muna at wag mong ipahalata na bakla ka? Bigyan lang natin ang leksyon ng Lennon na yon. Okay, ikaw ang bahala kung ano man ang plano mo. Gagawin ko lahat para sa besh ko, no? Dinala niya si Pat sa bahay ni Cindy para makapagpahinga muna bago kuhaan ng dugo kinabukasan. Sisiguraduhin nilang
Hindi ma-reject ang dugo nila para hindi sayang ang effort at masalinan kaagad si Cindy. I can't believe na nasa peligro ang buhay ni Besh ngayon. Parang kailan lang ay masaya pa kami nagbukwentuhan. Humihikbing sambit ni Pat. Kasalanan to ng baliw na Monica eh. Galit pa din siya sa pangyayari. Fresh pa sa utak niya kung paanong binangga ni Monica si Cindy. Hinatid na ni Almaro si Pat sa isa sa mga kwarto sa bahay ni Cindy. Doon muna sila pansamantala. You take a rest para bukas ay hindi ma-reject ang dugo natin. Ang alam ko ay hindi pwede magpakuha at mag-donate ng dugo ang walang tulog. Pagkatapos masiguradong okay na ang kaibigang si Pat sa kwarto nito, ay pumasok naman siya sa kwarto niya. Humiga sa kama at nakatitig lang sa kisame. Ang daming nangyari ngayong araw. Halos hindi niya maisip kung paano niya nalampasan ang lahat ng yon. Hanggang ngayon ay bumabalik-balik pa din sa kanyang isipan kung paanong binangga ni Monica si Cindy. Parang baliw pa itong natatawa nang humandusay na ang kaibigan sa semento. Kung hindi nga lang niya nakita at baka namatay ng kaibigan, may posibilidad na maubusan ito ng dugo dahil sa mga natamong sugat sa katawan. Sana lang ay magising na ito at gumaling sa lalong madaling panahon. Tumayo siya sa kama at pumunta ng banyo. Maliligo muna pala siya para dalawin ng antok. Pagkatapos niya mag-ayos at naglinis ng katawan, ay humiga siya muli sa kama at pinikit niya ang mga mata. Pinipilit ang sarili na matulog kahit hindi pa siya inaantok. Gising pa ang diwa niya. Pero kailangan niyang matulog para sa pag-donate nila ng dugo kinabukasan. Shit! Sambit ni Monica habang nasa motel na inupahan niya. Pagkatapos na nangyari sa Christmas party kanina, ay nagsaglit siya sa kondo para kumuha ng mga gamit at nag-check-in sa pinakalumang motel para magtago. Saksi si Almaro na binangga niya si Cindy, kaya malamang ay pinaghahanap na siya ng mga pulis ngayon. Ano na ang gagawin niya? Kailangan niya makapagtago. Hindi siya pwedeng mahuli ng pulis. Hindi siya pwedeng makulong. Pinatay niya ang cellphone kanina habang tumatakas. Alam niyang tatawagan siya ng mga pamilya niya. Sigurado ay alam na nga ng mga ito ang ginawa niya. Malamang ay disappointed na naman sila sa kanya. Naiiyak siya habang palakad-lakad sa loob ng kwarto na inupahan. Madaling araw na pero hindi pa din siya makatulog. Pasilip-silip siya sa bintana. Baka may mga pulis na nagmamasid sa labas. Napaparanoid. Ano na kaya ang mangyayari sa kanya? Kahit paano ay natatakot siya para sa buhay niya. Nawawala na siya ng pag-asa. Kailangan niya ng tulong. Hindi niya kaya magtago habang buhay. Mahuhuli at mahuhuli din siya. Kinuha niya ang cellphone at binuksan iyon. May tatawagan siya para makatulong sa kanya sa pagtatago. Sana lang ay tulungan siya. Hello, Monica? Where are you? Sambit na sa kabilang linya nang sagutin ang tawag niya. Ang Tito Pablo Ledesma ang tinawagan niya. Senador ito, kaya sana ay matulungan siya ng tito niya. Hello, Tito? What did you do, Monica? Kanina pa kita tinatawagan. Bakit patay ang telepono mo? Nasaan ka ngayon? Nag-aalala ang tanong nito sa kanya. Tito, nagtatago ako. Bakit mo ginawa yun? Pinaghahanap ka ng mga pulis ngayon. Alam mo bang attempted homicide ang ginawa mo? Galit na sambit ng tito niya. Sumisigaw na ito sa kabilang linya. Tito, tulungan mo ako. Ayokong makulong. Natatakot ako. Nababaliw ka na, Monica. Nang dahil lang sa isang lalaki ay nagkakaganyan ka? Tulungan mo ako, Tito. Promise, makalayo lang ako dito ay magbabago na ako. Magpapakabait na ako. Pagkumbinsi niya sa senador, namayani ang katahimikan. Natatakot si Monica sa pagsawalang kibo ng tito niya. Baka hindi siya nito tulungan. Kung mangyayari yon, ay sira na ang buhay niya. Tito, kung hindi mo ko tutulungan, ay mas mabuti pang magpakamatay na lang ako kesa makulong. Wag na wag mo yan gagawin, Monica. Sige, tutulungan kita. Umuwi ka ng US, doon ka magtago. Ako nang bahala dito sa kaso mo sa Pinas. Ipangako mo sa akin na wala ka nang gagawing kalokohan. Kung hindi ay ako na mismo ang magpapakulong sa'yo. Saan ka ngayon at susunduin kita dyan? Ihahatid kita sa airport ngayon din. Lihim na napangiti si Monica at nakahinga ng maluwag. Sinabi niya kung saang motel siya nagtatago. Pagkatapos nila mag-usap, ay pinatay niyang muli ang cellphone niya. Mas gusto niyang ang tito niya lang ang nakakaalam kung nasaan siya. Hindi pa siya pwedeng magsaya hanggat nasa Pilipinas pa siya. After 30 minutes ay may kumatok sa pinto niya. Sinilip niya muna ang peephole. Dumating na ang Tito Pablo niya. Nag-iisa lang ito, naka-jacket at naka-cap. Malamang,
Ayaw din ito na makilala ng mga taong makakakita sa kanya. Inayos niya ang mga gamit. Nagsuot din siyang jacket at sombrero. Mabuti na yung walang may makakakilala sa kanya. Binuksan ang pinto at umalis. Ayaw niyang mag-aksaya ng panahon. Hanggat maaari ay gusto niya nang makaalis. Nang makasakay na sila ng kotse ay pinaandar ni Senador Ledesma ang sasakyan patungong airport. Monica, what are you doing to yourself? Pinauwi kita dito sa Pilipinas. Imbis na tumino ka. Pero ngayon, ay itong ginawa mo? Magkakaso-kaso ka pa? Magkakakaso ka pa? Mabigat na kaso yon. Hindi ko yun sinasadya, Tito. Nandilim lang ang paningin ko dahil inaway ako ni Cindy sa parking lot kanina. Gusto ko na magparaya at umalis na lang. Tahimik, pero minura-mura niya ako at sinabihan na kung ano-anong masasakit na salita. Kung hindi ko siya binangga, ay ako ang babanggain niya. Sinabi niya yun mismo sa akin, kaya inunahan ko na siya. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko, Tito. Pagsisinungaling niya. Tahimik lang ang Tito Pablo niya na nakikinig sa kanya. Hindi niya alam ang tumatakbo sa utak nito kung naniniwala ba ito sa kanya o hindi. Ito na lang ang tanging kakampi niya sa pamilya. Ang parents niya ay sinukuan na siya simula ng pinabayaan at binigay sa estranged husband ng anak niya. Ano daw ba siyang klaseng nanay at inuna pang sariling kaligayahan kaysa sa anak niya? Masama bang hanapin niyang kaligayahan niya? Nakita na sana niyang kaligayahan sa katauhan ni Lennon. Parang bumalik ulit siya sa pagkabata, sa first love niya. Ito ang pinakamamahal niya simula pa noong bata pa siya. Pero ito pang nangyari. Sinulyapan niya ang tito niya. Hindi niya mababasa ang mukha nito. Mabuti pa, Tito. Isuplong mo na lang ako sa mga pulis. Total naman walang naniniwala sa akin. Ako ang nagsina ng relasyon nila, kaya malamang ay hindi ako paniniwalaan ng mga tao. Nilakasan niya pa ang pag-iyak. Tama na, huwag ka nang umiyak. Lumayo ka muna at ako nang bahala dito. Lihim siyang napangiti. Salamat naman at naniniwala din ang tito niya. Malapit na sila sa airport. Sana ay hindi siya magkaproblema at makalabas ng bansa na matiwasay. Senador naman ang tito niya, kayang-kaya nitong palabasin siya ng bansa. Madami itong koneksyon. Ang importante ay naniwala ito sa drama niya. Nang nasa parking na sila sa airport ay may tinawagan itong tao. Maya-maya ay sinundo na silang tatlong lalaking naka-Amerikana. Mukhang may mga mataas na posisyon ito sa airport. Sinamahan sila sa isang pribadong kwarto. Hiningi ang passport niya, saka inayos na ang ticket niya. Dual citizen naman siya kaya walang problema ang paglabas-masok niya sa Amerika. Nang maayos na yon, ay sinamahan ulit sila sa eroplano ng sasakyan niya. Sa business class siya nilagay para walang masyadong makakakita sa kanya. Naka-face mask, shades at hoodie jacket siya. Tagong-tago ang mukha niya. Monica, this time ay tinulungan kita sa gusot mo. Hindi ko alam kung nagsasabi ka ng totoo. Pero kung ano man ang totoo, ay sana magbagong buhay ka na. Kalimutan mo na si Lennon at ayusin ang buhay mo. Kapag gumawa ka ulit ng kalokohan, ay hindi na kita mapapagtanggol. Ang panghalang ko nang nakataya dito. Opo, Tito. Salamat po. Niyakap niya ang Tito Pablo niya at sumakay ng eroplano. Nang makaalis na ang eroplano na sinasakyan niya, ay saka lang talaga siya nakahinga ng maluwag. Napangisi siya ng nakakaloko. Hintayin niyo ang pagbabalik ko, Lennon at Cindy. Hindi pa tayo tapos. Nasalina na ng dugo si Cindy. Successful ang operasyon nito sa ulo. Natahi ng sugat. Mabuti naman at wala naman major injury na nangyari kay Cindy. Pero wala pa din itong malay. 1 week na itong comatose. Nilipat na din ito sa private room. Love, ako to si Lennon. Gising ka na please. Sorry sa mga kasalanan ko sa'yo. I promise, babawi ako, gumising ka lang dyan. Naluluhang sambit ni Lennon sa nobya. Nakaupo siya sa tabi nito. Doon lang siya buong araw, naghihintay sa paggising ni Cindy. Gusto niya kung magising man ang dalaga, ay andoon siya. Siya ang pinakamasayang tao kung mangyari yon. Hindi niya kayang mawala ang dalaga. Mag-isa lang si Lennon na nagbabantay kay Cindy ngayon. Umalis sandali si Almaro at Patrick. Salitan sila sa pagbantay. Kapag dumating siya ay lalabas agad ang dalawa. Parang nagkaintindihan na lang sila na yun ang gagawin nila. Hindi pa din siya pinapansin ni Almaro. Hindi nga nito pinakilala si Patrick sa kanya ng formal. Hindi niya alam kung ano ang papel ni Patrick sa buhay ni Cindy. Kung nanliligaw ba ito o kaibigan lang. Hindi rin naman siya nagtatanong. Binabaliwala kasi siya ng mga ito. Ngayong araw din dadating ang parents ni Cindy galing Maldives. Next month pa sana ang uwi ng mga ito. Hindi na nila tinapos ang bakasyon dahil sa nangyari kay Cindy. Nag-aalala siya sa pagdating ng mga ito.
Ihahanda niya na ang sarili sa magiging galit ni Mr. at Mrs. Go. Hinawakan niya ang kamay ng nobya at pinisil-pisil iyon. Siya ang sinisisi ng lahat kung bakit nangyari ito kay Cindy. Aminado naman siya doon. Hindi niya akalain na magiging malaking problema ang kahihinatnan ng ginawa niya. Nabaling ang atensyon niya na bumukas ang pinto. Pumasok doon si Kevin, Juliana, Amy at Fred. "How's Cindy?" tanong ni Kevin sa kanya. "Wala pa ding improvement. Still in coma. Nahuli na ba si Monica, Fred?" tanong niya sa bodyguard nila. "Nakalipad na siya ng ibang bansa. Malamang ay may tumulong sa kanya kaya nakatakas agad-agad." Paliwanag ni Fred. "Sigurado akong si Senator Ledesma yun. Ang tito niya. Sino pa nga ba?" Sambit niya. Hindi pa na-release ang warrant niya noon kaya nakalabas agad siya ng bansa. "Minadali ni Senator talaga." Dagdag pa ni Fred. Nakuyom niya ang kamay. Hindi man lang nabigyang hustisya ang ginawa ni Monica kay Cindy. Maya-maya ay bumukas na naman ang pinto at pumasok ang mga magulang ni Cindy. Napatayo siya kaagad sa kinauupuan. Dumating na pala sila sa Pilipinas. Malamang ay dumiretso ang mga ito sa ospital pagkagaling ng airport. Para siyang pinagpawisan na ewan. Natakot siya bigla. Alam niyang galit ang mga ito sa kanya. "Anak!" Umiiyak na tumatakbo ang mami ni Cindy sa kama nito. Lumayo ng konti sina Kevin, Juliana, Amy at Fred para bigyan ng pwesto ang bagong dating na parents ni Cindy. Naiwan siya sa tabi ni Cindy habang hawak ang kamay ng nobya. "Gising anak, nandito na si Mommy at Daddy. Uuwi na tayo anak. Don't leave Mom and Daddy ha? Ikaw lang ang prinsesa namin. Huwag mo kaming iiwan." Umiiyak na sambit ni Mrs. Go. Nang mapansin nito na andun siya, ay binaling ang atensyon nito sa kanya. "What did you do to our daughter, Lennon? Pinagkatiwala namin sa iyong anak namin dahil sabi mo mahal mo. Alam mong mahal ka din ni Cindy, pero bakit nagkaganito? Nalagay pa sa panganib ang buhay niya dahil sa iyo. Hinding-hindi kita mapapatawad kung may mangyayaring masama sa nag-iisang anak namin." Galit na sambit ng mami ni Cindy. Nakayuko lang siya at tinatanggap ang lahat ng galit nito. Tahimik lang ang daddy ni Cindy, pero masama ang tingin nito sa kanya. "Pasensya na po kayo tito, tita. Hindi ko po akalain na gagawin to ni Monica kay Cindy." "That is because niloko mo siya. Niloko mo ang anak namin. You don't deserve her." Dagdag pa ni Mrs. Go. "What is going on? Mom, why are you crying?" Nagulat sila at nabaling ang lahat ng atensyon kay Cindy. Gising na ito. "Mom, Dad, where am I?" Nalilitong tanong ni Cindy. Nakahawak ito sa ulo. Baka masakit pa ang ulo nito. "Anak, mabuti naman at nagising ka na. Salamat sa Diyos." Sambit ni Mrs. Go. "Nasa ospital ka anak. Naaksidente ka." Saad naman ni Mr. Go. Naiiyak na din ito sa tuwa dahil gising na si Cindy. Hinawakan ni Cindy ang ulo. Inalala ang mga nangyari. "Bakit ako na-aksidente?" "Love, how are you?" tanong ni Lennon. Tumingin si Cindy sa kanya. "You know, I remember. Because of you, kaya ako binangga ng kotse ni Monica. I hate you, Lennon. Dahil sa babae mong baliw, ay muntik na akong mamatay." Nag-hysterikal na sambit nito. "Love, sorry. Di ko sinasadya. Patawarin mo ko." Alam niyang mangyayari ito na magagalit si Cindy sa kanya pagkagising nito, pero hindi niya akalain na ganito kasakit ang madarama niya. "No, you're planning to broke up with me because of that girl, right? Now I'm giving you your freedom. Ako nang makikipaghiwalay sa iyo ngayon din. Now, you may go. Hindi kita kailangan dito. Ayaw na kitang makita." "Love, please, listen to me. Pinagsisisihan ko ng ginawa ko." "Lennon, please, lumabas ka na. Narinig mo ang anak ko. Ayaw ka na niyang makita." Pasigaw na pakiusap ni Mrs. Go. Hindi na siya nagsalita pa. Ayaw niya na din na may mangyari kay Cindy dahil sa pamimilit niya. Baka makaapekto pa ito sa nobya. Kakagising lang nito at hindi pa stable ang lagay ng katawan. Pinahid muna ang mga luha at nakayuko ang naglakad papunta ng pinto. Nakita niyang nakatingin lang sina Kevin, Juliana, Amy at Fred sa kanya. Naaawa ang mga ito sa kanya habang tinitingnan siya papalabas ng kwarto. Pagbukas niya ng pinto ay saka naman akmang papasok si Almaro at Patrick. Nang makita ng dalawa na gising na si Cindy, ay dali-dali silang lumapit dito.
Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng dalawa. Wala talaga itong pakialam sa kanya. Nakita niya kung paanong nagagalak si Cindy na makita si Patrick at Almaro na papalapit. Di tulad niya na kinamumuhian ng dalaga. Tumalikod na siya at tuluyan ang lumabas ng kwarto. Best friend, gising ka na. Salamat sa Diyos at pinakinggan ng dalangin natin. Naluluhang sambit ni Almaro. Besh, I miss you. Natakot ako nung sinabi ni Almaro na aksidente ka. Sabi ni Patrick sa kaniyakap ang dalaga. Best friend? Besh, andito din kayo? Oo, Besh. 1 week kang comatose. Nag-donate kami ng dugo sa'yo. Magka-type tayo ng dugo. Mabuti at nagising ka na. Kwento ni Patrick. Salamat sa inyo, best friend. Besh, tunay talaga kayong kaibigan. Hindi niyo ko iniwan. Lumapit si Juliana sa kaniyakap siya. Ate Juliana? Shh! Don't cry, sis. Magpagaling ka muna. Kuya Kevin? Welcome back, baby sis. Saad naman ni Kevin sabay hawak sa balikat niya. Tiningnan niya si Ami at Fred na hindi na makalapit dahil masikip na sa paligid ng kama niya. Tumango at ngumiti ito sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na ang doktor niya. Cindy, I'm glad nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang po, Dok. Medyo masakit pa ang ulo ko. Dahil yan sa tahi mo, pero huwag ka mag-alala. Lilipas din yung sakit. Kilala mo bang lahat ng tao dito sa loob ng kwarto mo? Opo, Dok. Bakit po? Pwede mo ba sabihin sa akin kung sino-sino ang mga pangalan nila? Inisa-isa niyang sambitin ang mga taong nandoon. Puwera si Leno na, lumabas na ng kwarto dahil pinalayas niya. Para sa kanya ay kakalimutan na niya ito. Hindi na niya ito kilala. Okay, very good, Cindy. Sambit ng doktor pagkatapos niyang sabihin lahat ng pangalan ng mga naroroon. Mabuti naman at hindi masyado maapektuhan ng utak mo. Hindi ka nag-amnesia. I was expecting na magkaka-amnesia ka. Thank God, anak. Sambit ng Mami May niya. Naiiyak na naman ito nang marinig mula sa doktor na posible pala siyang magka-amnesia. Kailangan mo nalang magpagaling, Cindy. We need to take some more tests from you para siguradong magaling ka na bago ka makalabas dito sa ospital. Nasa waiting area lang si Lennon. Kahit pinaalis na siya ni Cindy ay ayaw pa din niyang umuwi. Mas gusto niya doon. Kahit malayo siya sa dalaga, ang importante ay nagising na ito. Hindi niya napansin na nasa likod niya na pala si Kevin. Tinapik siya nito sa balikat, kaya napalingon siya dito. Kuya, kumusta na si Cindy? Okay na siya, sabi ng doktor. Kapag normal na mga test result niya, ay pwede na siyang makauwi. Mabuti at hindi daw ito nagka-amnesia. Naisip niya na sana nagka-amnesia na lang ang nobya niya para nakalimutan ito ang lahat ng mga kasalanan niya. Nagsisisi na ako sa ginawa ko, kuya. Wala na tayong magagawa, Lennon. Nangyari nang nangyari. Kung ano man ang desisyon ni Cindy, ay igalang mo na lang. Mahal ko si Cindy, kuya. Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Pagalitan man kita ngayon, ay wala na din mangyayari. Kung hiwalayan ka ni Cindy ay tanggapin mo. Yun ang kabayaran mo sa mga kasalanan mo. Hindi ko kaya, kuya. Kung hindi mo kaya, ay suyuin mo siya ulit. Pero binabalaan na kita na mas mahihirapan ka kasi sinira mo ng tiwala niya sa'yo. Pero kung talagang seryoso ka, ipakita mo sa kanya na sincere at nagsisisi ka. Someday ay makikita niya din ang effort mo. Just give her time to heal. Tango lang ang tinugon niya sa kapatid. Pangatlong araw na simula nang magising si Cindy mula sa pagka-comatose. Si Patrick ang nagbabantay sa kanya sa araw na yon. Malaki ang pasasalamat ng parents niya sa dalawa niyang kaibigan dahil hindi siya iniwan ng mga to. Welcome na welcome ang dalawa sa bahay nila. Doon sila tumutuloy pansamantala habang nasa Manila ang dalawa. Parang mga anak na din ang turing ng mga magulang niya kay Patrick at Almaro. Ganun ang parents niya. Kung sino ang mahalaga sa kanya, ay pinapahalagahan din nila. Naalala niya dati ganun din ang mga ito kay Lennon. Tinuring din nila itong anak. Dagdag pa na ikakasal na dapat sila kung hindi lang ito nagloko. Naalala niya na naman si Lennon. Naluluha na naman siya. Hindi naman kasi ganun kadali na makakalimutan niya agad-agad ang dating nobyo. Sana nga ay nagka-amnesia na lang siya para hindi niya na maalala ang sakit. Uy, Besh, bakit malungkot ka na naman? Sambit ni Patrick sa kanya na nagpipil ng apple para sa kanya. Wala, Besh. Naaalala ko lang si Lennon. Hindi pa siya nagpapakita simula ng unang araw na nagising ako. Off limits na siya dito, Besh. Hindi na siya makakalapit dahil sinabihan na ni Tito at Tita ang ospital. Nagulat siya sa sinabi ni Patrick. Kaya pala, sa isip niya,
Galit na galit talaga ang parents niya kay Lennon. Paano kasi, muntik na siyang mamatay. Nag-iisa pa naman siyang anak. Besh, sino pala nagbabantay ng parlor mo habang andito ka sa Manila? Hoy, ang bunganga mo. Walang nakakaalam dito na Becky ako, no? May manager naman ako doon. Tinatawagan ko lang from time to time. Hindi naman kailangan na andun ako palagi. Ah, kaya pala hindi na kita nakita na nagpipilanti ka mga daliri mo simula na magising ako. Bakit naman, Besh? Bakit hindi nila alam na Becky ka? Tanong niya sa kaibigan. Ewan ko kay Almaro. Sabi niya, itatago ko daw na Becky ako. Hirap na nga ako, Besh. Natawa sila pareho. Lumapit si Patrick sa kanya. Sinubuan siya nito ng apple na pinagbalatan nito kanina. Saka din ito kumagat sa kinagatan niya. Yak, para tayo nag-lips to lips nun, Besh. Kantsaw niya sa kaibigan. Arte mo? Kala mo naman papatulan kita? Sagot ni Patrick sa kanya. San nga pala si Almaro? Nasa Cebu, umuwi lang sandali. Babalik din daw bukas. Sagot ni Patrick habang humunguya ng apple. Besh, thankful talaga ako dahil mahal niyo ako. Maluhaluhang sambit niya sa kaibigan. Kaya pag nakalabas lang ako dito sa ospital, ay itutuloy talaga natin ang Maldives natin. Isama natin si Almaro para masaya. Ay wag na, Besh, magpagaling ka muna. Hindi ko nabet ang Maldives. Ang importante ay gumaling ka. Doon nga ako magpapagaling, Besh. Samahan mo ko. Taray talaga pag mayaman, kung saan-saan papupunta para magpapagaling. Pwede naman sa bahala na lang. Rich kid, remember? Saka gusto ko din bagong ambience habang nagpapahinga ang puso ko. Ayan, iiyak na naman yan. Tama na ngang drama na yan.